Nakakita ka na ba ng double egg yolk na itlog habang ito ay iyong binibiyak? Napakasayang pakiramdam. Subalit mapapaisip ka siguro, ano nga ba ang maaari nitong maging kahulugan? Swerte nga ba ito o isang kamalasan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga natatanging kahulugan ng pagkakakita mo ng 2 piraso ng dilaw ng itlog habang iyo itong binubuksan at maaaring magulat ka sa iyong matutuklasan. Maraming matatandang paniniwala dito sa atin sa Pilipinas na kaugnay nga ng 2 egg yolk sa loob ng isang itlog. Ayon sa mga matatanda, ito daw ay simbolo ng swerte at kaligayahan sapagkat ito ay nangyayari lamang isa sa bawat 1,000 piraso ng itlog. Ayon naman sa ilan, ang pagkakakita mo ng 2 dilaw ng itlog ay maaaring nangangahulugan ng dobling beses o dami ng isang pangyayari na maaaring mangyari sa iyo sa mga darating na panahon. O kaya naman ay posibleng indikasyon ng isang ina sa inyong angkan na magsisilang ng kambal. Subalit bakit nga ba ito nagaganap? Mayroon bang mas malalim pang kahulugan ang mga bagay na ito? Halika at atin itong isa-isahin. Gaano nga ba kadalas nagaganap ang pagkakaroon ng double egg yolks? Ayon sa British Egg Information Service, isa lamang sa bawat 1,000 itlog ang may 2 egg yolks. Kaya naman, kung makasumpong ka nito ay napakaswerte mo na sapagkat ito ay bibihira lamang. Kung minsan naman, makakatagpo ka nito sa loob ng isang karton ng itlog na lahat ay double egg yolks. Ito ay sapagkat sa produksyon pa lamang ay inihihiwalay na nila ang mga double egg yolks. Sapagkat pinaniniwalaan nila na ito ay hindi na mapipisa pa. Ang double egg yolks din ay karaniwan sa mga manok na native o organic na breed. Swerte nga ba kung makakatagpo ka ng double egg yolks? Ang sagot ay oo, sapagkat ito ay napakabihira lamang. Ngunit marami pa rin kaakibat na pamahiin ang pagkakakita mo dito, gaya ng mga sumusunod. Una, kung sakali na makatagpo ka ng double egg yolks habang nagluluto ka, ito ay maaaring indikasyon ng kamatayan ng isa sa iyong malapit na kamag-anak. Pangalawa, kung sakaling makakita ka ng double egg yolks, huwag mo itong ilagay sa liwanag dahil magdudulot ito ng kamalasan. Pangatlo, kung may double egg yolk ka na makita, mas mainam itong gamitin sa pagluluto ng cakes upang mas maging maswerte ka pa. Pang-apat, maaari mo ring itapon sa iyong likuran o sa gawing balikat ang 2 egg yolks upang makontra mo naman ang mga paparating na kamalasan. Ano-ano nga ba ang kahulugan ng double egg yolks sa ating buhay pananampalataya? Halos karamihan ng relihiyon ay naniniwala na ang isang itlog ay simbolo ng mundo, simula, kapanganakan o pagbabago. Kung kaya mapapansin mo na ang itlog ay bida tuwing Easter Sunday na kadalasang kinukulayan nila at itinatago para sa egg hunting ceremony. Ikaw, nakakita ka na ba ng double egg yolk sa isang itlog? Ano man ang iyong paniniwala tungkol sa double egg yolk sa isang itlog, ang mahalaga ay positibo pa rin ang iyong pananaw sa buhay. Dahil kung positibo ang iyong pananaw, magiging positibo rin ang kahihinatnan. Nakakita ka na ba ng ibon na kung tawagin ay talabong? Batid mo ba na ang itlog pala nito ay isang mabisang uri ng tagabulag? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay pag-usapan natin ang isang bertud o mutya buhat sa itlog ng ibong talabong. Gaano nga ba kahirap makuha ang agimat na ito? At ano-ano ang natatangi nitong taglay na kakayahan? Talabong.
isang uri ng puting ibon na kadalasang makikita sa mga palayan. Ang hayop na ito o ang ibong ito ay nabibilang sa mga ibong herons na nagtataglay ng mahabang mga binti at mahabang mga tuka at karaniwang nananahan sa mga lugar na may mababang tubig gaya ng lawa, ilog, tubigan o palayan at binubuo ng humigit sa 64 na kilalang species o lahi nito. Ang talabong o egret sa Ingles ay nagtataglay ng milky white na mga balahibo lalo na sa panahon ng pagpaparami. Ang mga lahi ng ibong talabong ay napabilang nga sa mga endangered species ng mga ibon noong 19th hanggang 20th century dahil ang kanilang mga balahibo o pakpak ay kinukuha ng mga tao upang gamiting aksesorya sa mga sombrero at gawing pluma. Partikular na nga sa gawing Europa at Amerika. Ang talabong o egret ay hindi kadalasang kinakain ng mga tao sapagkat pinaniniwalaang sila ay isang sagradong ibon. Batid nyo ba na ang mga sisiw o inakay pala ng talabong ay bayolente at ang 3 hanggang 4 nitong inakay ay nagkukumpetensya habang sila ay lumalaki at kadalasang isa na lamang ang natitira, ang matirang matibay at malakas. Subalit magtatanong ka siguro pakpak 5 milya bawat oras. May kakayahan din silang sumisid sa tubig kung kinakailangan dahil paborito nilang pagkain ang mga isda. Subalit alin nga ba sa mga talabong na ito ang nagtataglay ng bertud o mutya ng tagabulag? Ito ay ang kanilang mga itlog. Dahil sa sila ay madalas gumagawa ng pugad sa mga katubigan o sa mga bahaging may tubig. Pinaniniwala ang isa sa bawat 1,000 talabong ay magsisilang o mangingitlog ng itlog na mayroong taglay na bertud ng tagabulag na upang hindi ka makita ng iyong kaaway o ng tao na may masamang tangka sa iyong buhay. Subalit papaano mo nga ba ito makukuha? Ang itlog na gawa sa kahit na ang shell lamang ng itlog na ito ay nagtataglay na rin ng tagabulag. Maaari mo itong ilagay sa pulang sisidlan o tela at parating dalhin upang gawing protection. Itlog na naging bato? Pinagkakainteresan pala dahil sa tinataglay nitong kakaibang kapangyarihan at bisa. At ngayon pa nga ay sobrang mahal na pala ng bentahan nito online. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang ibong ito na nangingitlog raw, ngunit mayroong pagkakataon na ito ay nagiging isang bato. Gaano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba napakamahal naman ng bentahan nito? Narinig mo na ba ang ibon na ito na tinatawag na tagulilong? Kung hindi pa, ay panoorin at pakinggan mo muna ito. Iyan ang ibon na kung tawagin ay the Philippine Nightjar, na kilala rin sa Pilipinas sa mga bansag na ibong tagulilong, ibong toktor, ibong kandarapa, at ibong daplak. Ang scientific name nga ng ibong ito ay Caprimulgus manilensis, na partikular ngang dito sa Pilipinas matatagpuan. Karaniwang kinakain ng mga ibong ito ang mga insekto, crickets, at ibang uod na namamataan nila. At pawang sa mga gabi lamang sila magsisilabasan. Kaya kung marinig mo ito sa gabi, habang ikaw ay nag-iisa, ay huwag ka nang mabahala, dahil huni lamang ito ng ibong tagulilong.
Namumuhay sila sa mga mamasa-masang kagubatan at kadalasan pa nga kung hindi sa tropikal ay mga subtropical na mga rehiyon. Ang mga ibong tagulilong ay karaniwang nangingitlog ng 3 hanggang 4. At kadalasan pa nga sila ay gumagawa ng mga pugad sa ilalim ng mga dawagan o mga damuhan. Kung kaya naman, minsan ay hindi maiiwasang masumpungan ito ng ilan. Subalit batid mo ba na ang ibong tagulilong pala o ang ibong daplak ay mayroong tinataglay na anting-anting? Opo, tama ang mga itlog nito. Sapagkat isa sa bawat 1,000 pagkakataon ay maaaring maging bato ang itlog ng isang inahing tagulilong. Ito ay bunga nga ng mga sustansya at mineral na nakakain nila buhat sa kagubatan. At kung ikaw ay papalarin na makasumpong nito ay napakaswerte mo na. Sapagkat mainam itong pampaswerte sa halos lahat ng klase ng negosyo. Lalo na nga sa mga nag-o-online selling. Pinaniniwalaan rin na gamit ang itlog na ito ng tagulilong na naging bato ay mas madali kang makabebenta ng mga lupain o mga ari-arian. Dahil sa panghalina at pangakit na bisa nitong tinataglay. Kung ikaw naman raw ay isang call center agent o madalas ay nagtatrabaho sa hating gabi, mainam ang bertud na ito upang hindi ka kaagad dalawin ng antok. O diba, may pang substitute na tayo sa coffee? Ang bertud na ito ng itlog ng ibong tagulilong na naging bato ay nagtataglay rin daw ng mabisang pangrebuelta upang hindi katablan ng masamang humhum o palipad hangin. Bagkus ay bumabalik pa nga ito sa nagbigay ng dasal o mga orasyon. Subalit kung iniisip mo naman na bumili nito, ay magugulat ka dahil napakataas ng presyohan nito ngayon na nasa 3,600 pesos na nga sa Lazada. Subalit bago ka naman bumili ay pag-isipan mo muna dahil ang sinumang nakapulot ng itlog na ito ay napakapalad na at malamang ay hindi na nga nila balak na ibenta pa, hindi ba? Mainam na maging mapanuri at alamin muna bago tayo bumili dahil napakabibihira lamang ng itlog na ito ng daplak na naging bato. Hello, what's up? Your best here. Bakit nga ba natin inilalagay sa mga halaman ang mga balat ng itlog o eggshells? Marahil ang isasagot mo ay upang magsilbi itong fertilizer o pataba sa mga pananim. Subalit batid mo ba na hindi mo lamang dapat basta-basta ilagay ang mga ito sa halaman? Halika at aking iisa-isahin ang wasto at epektibong pamamaraan ng paggamit nito. Papaano nga ba ang tamang pamamaraan o paggamit ng balat ng itlog? Sapagkat kung minsan pa nga ay makakakita tayo na itinutusok na lamang ito sa mga dahon ng pananim o di kaya naman ay basta-basta na lamang inilalagay ng buo sa puno ng mga ito. At ang mga pamamaraang ito ay hindi epektibo. Sapagkat ang mga sustansya o mineral na nasa balayan o balat ng itlog ay hindi pa plant ready o hindi pa na-decompose upang ma-absorb ng mga halaman. Kaya narito at iisa-isahin natin ang wasto at epektibong pamamaraan kung papaano mo nga ba magagamit bilang organikong pataba o fertilizer ang balat ng itlog. Hugasan ng itlog. Mabuting hugasan at linisin muna ang eggshells o balat ng itlog at alisin ang mga natitirang itlog o egg yolk sa mga shell nito. Matapos hugasan ay ibilad ito sa araw upang matuyo at upang ihanda naman sa ikatlong proseso at upang mamatay ang ilang mga bakterya nito gaya ng salmonella. Kapag tuyo na ang mga ito ay maaari mo na itong durugin
o i-pulverize gamit ang matigas na bagay o di kaya naman ay gamit ang blender. Bakit nga ba natin kailangang i-pulverize o durugin ang mga eggshells? Ang eggshells ay binubuo ng calcium carbonate na siyang secondary o pangalawang nutrients na kailangan ng mga halaman upang maging malusog o healthy. Ito ay nagbibigay tibay sa mga cell walls ng mga halaman na kung sa tao nga ang calcium ay nagbibigay tibay sa ating mga buto. Sa mga halaman naman, ito ay nagbibigay ng sigla at lusog sa kanilang mga cell walls. Kapag tayo ay magpupulverize na o magdudurog ng mga balat ng itlog o eggshells, lalo na nga kapag ginamitan natin ito ng blender, ay iwasang malanghap ang alikabok at usok nito sapagkat ito ay hindi mainam sa ating kalusugan. At dahil pulverized na nga ang balat ng itlog o ang mga eggshells, ay maaari na natin itong gamitin bilang calcium fertilizer. Gamit ang ganitong uri ng pataba o organic fertilizer, ay maaari tayong makaiwas sa pagkabansot ng mga halaman o di na paglaki, pagkulubot ng mga pasibol pa lamang na dahon, pagkalagas ng mga bulaklak bago pa nga ito maging ganap na bunga, halimbawa na lamang sa sili o kaya ay kamatis, at ang pagkakaroon ng damage o deformity sa mga bunga nito. Ang mga pino at pulverized na mga eggshells ay maaari mo nang ibudbud sa puno ng mga pananim. Maaari din itong ihalo sa mga lupa na gagamitin mo pa lamang sa pagtatanim. Nakatutulong ito upang mabawasan ang acidity ng lupa at ma-improve naman ang soil drainage. At batid naman natin na ang isa sa mga dahilan kaya tayo namamatayan ng mga halaman ay dahil sa overwatering, at ang mga pulverized na mga balat ng itlog o eggshells ay makatutulong upang mas madaling maabsorb ng lupa ang mga idinilig nating tubig. Kung sakali naman na mayroon kayong problema sa mga suso o mga snails na makikita mo sa iyong mga halaman, ay maaari ka namang maglagay ng mga dinurog na balat ng itlog subalit hindi pino. Dahil iniiwasan nila ito sapagkat para sa kanila ito ay animoy basag-basag na mga salamin at iniiwasan nila ito. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa balat ng itlog? Diretso na agad ba sa basurahan? Kung isa kang plantita, bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.